Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa ating mga nandito po sa sanctuary and kasama po natin sa online po nanonood. And I hope po and praying na tayo po ay safe and dry po sa ating mga kinaroroonan. So bago po lahat tayo po muna ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord Jesus, Lord God. Lord, we thank you po Lord sa gabing ito po Lord na aming pagtitipon-tipon po Lord. Lord, we come before your presence, Lord God, asking forgiveness po Lord sa aming nagawang kasalanan po Lord. Guide us with the Holy Spirit po Lord at nawa po Lord na lahat po ng aming matatanggap na word po Lord ay ma-absorb po namin po Lord. Guide our ears, our minds, and hearts po Lord. Maging matabang lupa po ang aming mga puso at ma-absorb po namin ng maayos po ang yung word po sa gabing ito. And tago niyo po ako sa inyong likod ng krus po, Lord. Lahat po ng aking sasabihin ay magagaling lang po sa inyo. Sa ilang po ipasalamat, Lord God. In Jesus' name pray, Amen. So ayun po, September na po, bare months na. And alam po natin, tayo po mga Pilipino ay very traditional na po sa atin na kahit pagpasok pa lang po na September ay doon na po magsisimula po yung pag-celebrate or yung parang unofficial celebration po ng Christmas. Pero ayun po, sa atin po mga Pilipino, natural po sa atin na mag-gather po tayo. Like, we are very family-oriented po ng mga tao na gusto po natin na pag may special event or special or importante na kaganapan, ay tayo po ay nagtitipon-tipon. Or in general po, ay tayo po ay nag-socialize. And wag po natin na pag tayo po ay nagkakamayan ng sama-sama pagtitipon-tipon, wag po natin na may kasama po tayo or may nakakausap. Best na example po dito as gathering as a group po is yung ating mga pamilya. Patuloy po tayo nire-remind ni Lord na that our family is very important to God because God is the one who created the family. Punta po tayo sa ating text po sa gabing ito sa Joshua chapter 24 verse 15. You then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serves beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. So dito po sa chapter po ng Joshua 24 ay nilid po sila ni Joshua and mga Israelites po to present themselves po sa ating Panginoon. Bali po nirika po ni Lord yung mga lahat po na nangyari sa buhay po ng mga Israelites, yung pagdili po ni Lord sa kanila sa mga kamay ng mga Ehipto, yung pag-guide po ni Lord sa kanila sa pagtawid ng Red Sea. Ay ganun po yung pagbibigay po ni Lord ng mga land or yung mga territory na hindi naman po nila at the first place ay pinaghirapan para makunan. Pero ito po ay binigay po dahil po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. And kung titingnan po natin yung mga nangyari po sa mga Israelites and yung kanya po mga ancestors ay sobra-sobra po yung pagpapala ni Lord sa kanila. To the point na mag-yes Lord and sumunod lang po sila kay Lord ay pagpapalay na po sila ng siksik, liglig at umaapaw. Pero alam po natin yung history po ng mga Israelites sa pagre-rebelde po nila sa ating Panginoon. Ito po ay on and off. Magre-rebel sila, magre-repent, magre-rebelde uli, mag-repent po uli kayo. Parang circular motion lang po yung nangyari po sa kanila. Pero po, sa ating case po na as Christians, we already tasted and seen all of His miracles and wonders po sa ating buhay. Ganyan po sa kaso po ng mga Israelites na literal po nilang nakita at nadama yung mga miracles and wonders po ni Lord. Yung nasa Red Sea po sila, yung lumikas na po sila from the Egyptians ay yung mapunta na po sila sa Red Sea ay sila po ay nag-alala dahil wala po sila mga bangka. And alam po natin, si Pharaoh and ang mga Ehipto ay nasa kanila likuran na para sila ibalik sa Ehipto. And na yun po, nagpanik po sila, wala po sila mapupuntahan. In-instruct po ni Lord si Moses na pumunta siya sa tubig at instruct daw niya ang tubig at nahati po ang Red Sea. The parting of the Red Sea was one of the biggest miracles po na pinakita po ni Lord sa mga Israelites. And ganun din po, kahit nakita na po yun, yung buong pagpart po ng Red Sea, nag-complain pa rin po ang mga Israelites kung ano po yung kakainin po nila sa disyerto. Like, they doubted pa rin po yung ginawa ni Lord, samantalang nakita na po nila yung pagkapart po ng Red Sea. And fast forward po, yung nasa Mount Sinai na po si Moses para po makipag-usap kay Lord at para ibigay po ni Lord ng Ten Commandments, ang mga Israelites po ay nag-worry.
Nagtataka po sila bakit ang tagal po ni Moses sa Mount Sinai. Like ilang days na po siya nandun. Nagtataka na po sila bakit di pa bumababa si Moses. Tataka sila ano na nang possible na nangyari kay Moses sa Mount Sinai. And dahil po dito, nag-worry po sila, nagkami ng anxiety. Naghanap po sila ng Diyos na pwede nila sambahin. Diyos na pwede nilang makita at para sambahin dahil parang gusto nila, may nakikita sila para ibigay yung kanyang mga papuri. So ayun po, kinausap po niya si Aaron at na-pressure din po si Aaron na gumawa po ng golden calf. And the Israelites said that these are the gods who took them out of Egypt. Punta po tayo sa verse po sa Exodus chapter 32 verse 2 to 4. Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed to him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioned it into a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you out of Egypt." Ayun po, nakakasad lang po na sa lahat po ng mga tao po sa Israelites ay nagkukonsist po ito ng mga pamilya. And alam po natin once again that family is the basic unit of society. At ganyan din po, ito po ang pinaka-pundisyon ng Israel. And nakalungkot po na ang mga buong pamilya po sa mga Israelites, nawalan po sila ng faith. They quickly turned back away from God just because they didn't know what was happening. Nag-worry po sila dahil hindi po nila mag-grasp yung important po ng paghihintay. Last Sunday po, niremember po tayo ni Lord that there will be a process when praying for something from the Lord. Alam natin na yes, when we prayed, God will bring what we need or want. That is through our faith. And God will give the desires of our hearts, which is according to His will. And as a family po, lalo po na dito sa kinatatayuan po natin sa mundong ibabaw ay we know that the enemy will do everything to bring down the family. Because family is from the Lord. The Lord created the family. And as Christians, tayo po ay inatasan ni Lord to bring our families to Him, to bring back our families to Him. Na i-share po natin yung kanyang word, to share all of His goodness and mercy na natamo po natin sa ating buhay. And alam ko po na mahal po natin ang ating mga pamilya and want po natin sila dalhin kay Lord. Pero alam ko po sa atin po that sa ating mga ibang members po ng Bukal Christian Church ay may mga families pa po tayo na mga di pa po nakakilala or tinanggap si Lord. And I know na meron pong mga times na binibigyan po tayo ng opportunity ni Lord na ma-share po yung word po ni Lord sa kanila, pero we doubt. Nagkakaroon po tayo ng doubt, nagkakaroon po tayo ng anxiety na baka ba to may mag-iba sa relationship po natin sa kanila pag if ever man po na ba to na i-reject po nila yung word ni Lord. Pero take heart po, God will make the process and through His power ay alam ko po na si Lord po ang kikilos po sa kanilang mga puso. And God continues to remind us to always pray for our family. And God wants us, our family, our earthly family, to be with Him also. Punta po tayo sa Ephesians chapter 2, verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Yun po, God wants our household, ang ating buong kasambahayan, na magpuri sa Kanya. Dahil God loves us all. For He doesn't want our family to suffer pag tayo po ay kinuha ng Lord in the future. God wants us na lahat po ng ating mga nakilala or yung ating mga nakakasalamuhay ay kasama natin sa heaven pag dumating na po uli si Lord. And nawa po na sa ating pag-pray sa gabing ito with our prayer partners po ay panalangin po natin yung ating mga family members na hindi pa po nakakilala kay Lord. And I know that there will be a process. Matagal po ito na proseso. Po natin dahil di po ito ay magaganap lang po sa isang araw, isang linggo, or isang month. But pray continually for God will be there for us, para sa ating mga pamilya. And sa mga pamilya po na sa majority po ng kanyang pamilya ay nasa Panginoon na, patuloy lang po natin i-declare that as for me and my house, we will serve the Lord.
Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Lord, we thank you po, Lord, for tonight, that your word that you given to us po, Lord, na help us po, Lord, to always pray for our family po, Lord, to bring back our family po, Lord, sa inyong presensya, Lord. Lord, we know po, Lord, that there will be a process. Pero give us po, Lord, patience. Give us more confidence po, Lord, to always and try to always share your word to them for this your commandment to us. Sila po po ipasalamat, Lord God. In Jesus' name pray. Amen.